Nagpasya ang House Prosecution Panel na huwag nang magsagawa ng redirect examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong matapos ang cross-examination ng depensa. Ayon kay House Prosecutor Representative Isabel Maria Zamora, sapat na umanong nasagot ng testigo ang lahat ng tanong na hinarap laban sa kanya. Sinabi rin niyang nabigo ang depensa na mapahina ang kredibilidad at testimonya ni Calilong. Idinagdag niya na maging ang mga paglilinaw ng ilang senator judges ay maayos ding nasagot ng testigo. Patuloy namang naghahanda ang prosecution sa paghaharap ng iba pang mga testigo at ebidensya sa mga susunod na araw ng impeachment trial, ika-13 ng Hulyo. Kaugnay nito, tinapos ni National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Calilong ang kanyang 2 araw na pagtestigo bilang unang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang inilahad niya ang mga video, transcript, screenshots at iba pang digital evidence na may kaugnayan sa umano'y pagbabanta na kabilang sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ipinaliwanag din niya ang mga forensic procedure ng NBI sa pangangalap, pagpreserba at pagpapatunay ng electronic evidence. Ayon sa prosecution, nananatiling matatag ang kanyang testimonya sa kabila ng pagtatanong ng depensa. Samantala, nilinaw ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na 16 na boto ang kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Dito, kanyang iminungkahi na mahalagang pagpasyahang makaboto sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Para sa buong detalye mula sa Senado, narito ang balita ni Jade Buhoy. Sa nagdaang unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagmungkahi si Senador Alan Peter Cayetano ukol sa pagbuo ng 16 na boto. Ayon pa kay Cayetano, ito ang naging pasya ng Senate Impeachment Court matapos walang senator judge na tumutol o umapila sa naging ruling ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero noong unang araw ng paglilitis. Sinabi niyang malinaw na 2/3 ng kabuuang 24-member ng Senado o 16 the votes ang kinakailangan para sa conviction sa alinmang artikulo ng impeachment. Gayunman, binanggit niyang isa pang mahalagang usapin ang dapat pagpasyahan ng impeachment court kung papayagang makaboto sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Aniya, naghahanda silang magsumite ng memorandum kaugnay sa naturang issue. Paliwanag pa ng senador na kung hindi papayagang bumoto ang 2 senador, maaari itong magkaroon ng epekto sa magiging paglilitis. Dagdag pa rito, kanyang ipinaliwanag na maaari pang resolbahin ng impeachment court ang iba pang usapin na may kaugnay sa interpretasyon ng konstitusyon habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang unang 3 araw ng impeachment trial, binigyang diin ni Senator Panfilo Lacson ang kahalagahan ng wastong pagpapatunay sa digital na ebidensya habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa ulat, nagbabalik si Jade Buhoy. Sa ginanap na interpelasyon kay National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Calilong, sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na mahalagang matiyak ang pagiging tunay ng mga digital evidence, lalo na sa panahon ng Artificial Intelligence o AI. Ipinaliwanag ng senador na hindi niya kwene-question ang authenticity ng video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte, kundi nais lamang niyang matiyak na maayos ang proseso ng pagpapatunay nito. Bilang tugon, inilahad ni Calilong na gumamit siya ng open source application upang makagawa ng screen recording
mula sa Facebook at inihambing ito sa orihinal na video upang mapatunayan na magkapareho ang nilalaman. Tumestigo rin ng NBI agent na wala siyang nakitang palatandaan na ang naturang video ay nilikha o minanipula gamit ang AI. Ayon pa kay Lacson, mahalaga ang tamang pangangasiwa at pagbeberipika sa mga digital evidence upang maging matibay ito sa anumang paglilitis kabilang na ang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, layunin ng kanyang mga katanungan na makatulong sa pagpapatibay ng ebidensya sa harap ng impeachment court at sa iba pang mga hukuman. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na mapapakinabangan ng mga sakahan at pangunahing dam ang magiging pag-ulan dulot ng bagyo sa gitna ng banta ng El Nino. Makakatulong umano ang ulan sa sektor ng agrikultura lalo na sa mga palay na kasalukuyang nasa maagang yugto ng pagtubo. Kasabay rin nito ang posibleng pagtaas ng water level sa mga major dam gaya ng Angat at Magat na magdudulot ng pagbabalik ng supply ng tubig na kinakailangan sa operasyon ng pagsasaka. Sa kabilang banda, nauna nang nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na i-harvest na ang mga pananim na maaari ng anihin, kabilang ang ilan pang mga hakbang gayon din sa mga mangingisda, lalo na sa mga rehiyong posibleng maapektuhan ng bagyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.